fully recovered na sila doon sa naranasan nilang sakit no. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, sa video na to ay magbibigay tayo ng update doon sa kina Amor Brothers Duck Farm. Yung merong maraming nangamatay na mga itik sa hindi pa alam na dahilan. So halos mga kalahati na yung nalagas na mga itik. So andito po tayo. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid at para lagi kang ma-notify sa mga bago nating video na i-upload. So ngayon guys, naabutan natin si Sir Oliver Amor. Ayan, isa sa may-ari ng Amor Brothers Duck Farm. So ngayon sir, kumusta naman yung mga itikan mo dito sir? Sa ngayon, idol, dito sa baba, yun ang una naming itik. Nasa 11 months. 11 months. Fully recovered na sila doon sa naranasan nilang sakit nung nakaraan. So hindi pa talaga alam sir no, kung ano yung sakit na yon? Hindi talaga alam, pero buti na lang naagapan at ngayon umpisa na sila na naglaying. Unti-unti nang parami kanilang production. Sana tuloy-tuloy na to. So, mga ilang tray na ngayon sir ang nakukulikta dito? Mga 3 or 4? Mataas na siguro, nasa 5 na siguro. 5 na? Oh, 5 na. Nasa mga ano na, 150. 150 pieces. So, ang natira dito sir, mga 200 plus. 200 plus na. 200 plus. Sama na yung male na duck. Male na duck, oh. So, ang ginawa lang nung caretaker mo dito, nag-disinfect sa kulungan. Nilabas lahat yung Nilabas yung itik. Yung itik, nilipat doon yan sa labas. Yan sa labas doon sa pero mainit pa rin. 1 linggo yata. 1 linggo. Tapos nilinis lahat yung mga ipa. Sinunog. At nag-disinfect. Yung DIY lang na pang-disinfect gamit namin. Yung mga chlorine, ayan, mga Sunrox. Ginamitan namin yung color safe para hindi masyadong mabaho, hindi masyadong matapang. Matapang ang amoy. Mga halos kalahati yung nangalaga sir no? Sa mga itik mo. So siguro ano lang for tabla-tablan lang siguro ito sa sa capital. Parang gano'n na nga nung una. Parang down talaga. Kawala ng gana. Oo. So, siguro, pagsubok lang yan. Ganyan talaga sir. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Tuloy-tuloy pa rin. Dito na naman yung bago namin. Ito, ayan. Nasa mahigit 3 months na yata. 3 months. Dumalaga na. Mga ilang heads ito sir, lahat? Itong bago nyong batch? Nasa 400 plus. 400 plus. 500 man ito. Tapos yung pag-deliver, may mortality. Nasa 30 yata. 30 plus. So nasa mga 400 plus na lang tayo ito. 400. Mga 450. 470. So ayan. So itong sukat ng kulungan sir, nung bago mo, siguro mga ito? 20 by 20 man siguro. 20 by 20. Yan. So mga ilang gasto kaya nito sir? Nasa mga 70,000. So ito kasali itong yung caretaker house nasa 80 man. 80. So ito parang nakatipid yata kami.
So, sa inyo na yung kahoy, sir, no? Sa amin, ang Oh, hindi nyo na binili yung kahoy. So, bayad lang kami ng nagpatsenso. chinso. Oh, ayan. So, yan yung estimate na nagasto sa ganito kalaking kulungan na magkasya ng 500 500. heads. So, ayan guys. So, dito tayo ngayon guys sa mga nangamatayan nila na itik. So, yun lang guys yung ginawa nila na siguro talagang bakterya yun, sir, no? Parang bakterya nga. Bakterya kasi naka-disinfect kayo din. Binalik dito after mga 1 week. 1 week, binalik 1 na. week, Oh, wala binalik namang dito. wala nang problema. So, pagbalik So, dito, hindi na nangamatayan. Hindi na, bagkos nag-umpisa ng itlog. Umitlog. Ayan. So, nung nilipat talaga sila doon sa sa kabila ay tumigil yung umitlog, sir, no? Tumigil. Tumigil yung umitlog. Ayan. So, ito guys, oh. Ayan. So, makikita natin na medyo talagang naka-recover na yung kanilang katawan kasi nga makikinis na yung mga balahibo. So, yan talaga yung mga indicator na maganda yung katawan kapag makikinis na yung balahibo. Ayan guys. Dalawa man kayo ang may-ari nito, sir, no? Yes. Yung Idol. nakababata mong kapatid Opo. na isa ding pulis. So ngayon, meron ka ng sarili na itikan na ilang heads yun, sir? Yung doon sa kabila, Nasa 1,000 heads. 1,000 heads. So mamaya guys, sisilipin natin doon. So ayan guys, nandito na tayo sa isang itikan ni Sir Oliver Amor. Ito na po yung duck farm niya na solo. So doon sa kabila ay dalawa sila may-ari noon. Ito po ay 1,000 heads mahigit. Tatanungin natin si Sir Amor kung Sir, magkano yung kapital na nailabas mo dito sa ganitong karaming itik at kalaki na kulungan? 1,100 times 350. 350. Ha? 350. 350 ang 300, nasa 380 plus. sa kapital sa RTA lang. Itik lang. Sa itik lang. Tapos sa building, Sa building. nasa mga 150. 150,000. 1,000. So, yan guys. So, yan po yung nailabas na capital ni Sir Oliver Amor. Ang sukat nito, sir, ng kulungan mo, nasa mga 60 by 35? Parang ganun. Parang ganon. Yan. 60 by 35. 60 by 35. At merong extension dito na lagayan ng Rizal. Ilang months na ito, sir? Yung mga itik na ito? Nasa 10 months. 10 months na. 10 months. So, Regarding 11 months. So, nung dumating sila dito sa iyo, mga 6 months? 6 months. Nasa mga 3 buwan na silang umiitlog dito. Tama. Ayan. So, sa 3 months, sir, mga ilang percent na capital ang nabawi? Nasa mga 50% na kaya? Nasa 50% na. Or mahigit pa? Mahigit. Mahigit na. Mahigit. So, ayan guys. So, sa 3 buwan guys, malapit nang nabawi ni Sir Oliver yung kanyang capital. So, yun po yung capital na sinabi niya kanina, yung mga nagasto niya dito. Ayan. Saan mo nabili itong mga itik na ito, sir? Dito lang? Sa Tagum. Sa Tagum? Tagum City. RTL po nabili ni sir sa halagang 350 yung isa, sir, no? 350 6 months. piraso. So, dapat sa yan ng mga edad ay nangingitlog na yan. So, dahil walang masyadong maayos na kulungan doon ay pangitlog daw ng konti. Kunti lang. Tapos, discourage ang may-ari kasi binili lang ng buyer na tag 750. Yung Kasi, yung itlog. Yung itlog. Kasi sabi ng buyer, maputik. mabuti. Talagang putik naman kasi walang maayos na ayos. kulungan. Oo. So, napag-isipan ng may-ari na ibenta niya lahat. Yung una yung plano ko, nasa 800 lang yung bilihin ko.
kasi yun nasa budget ko lang. Tapos sabi niya, busin mo na lahat, boss. Pahabol lang yung konti, bayad. Yung bayad, so utang. parang utang. Utang ko yung kalahati. Mabuti naman na nabayaran ko na. So, yung binayad mo, yung kulang mo, sa income na nito. Sa income na Sa income na nito. itik. Yan guys, at overall na gasto ni sir ay malapit na niyang mabawi. Sa iyong palagay sir, meron ba talagang kita sa pag-itik farming? Mayroon naman. Depende sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga. Kasi pag pabayaan din ng itik, magastos ang itik. Kasi sa ganitong karami ng itik, isang linggo, aabot sa 32,000 yung bayaran mo ng feeds. Feeds 32,000 per week? 32,000 per week. Yan guys. Sa 1,000 plus, sir, no? 1,000 plus. So, ang magasto na feeds kada simana per week ay 32,000 ang nagagasto mo. Ayan. Mga 21 sacks of feeds. Kada linggo. Yung kita sa itlog, sir, sa isang linggo, magkano din? Sa isang linggo, estimate mo, sir? aabot naman sa mga 50 to 60. 50 to 60. So, i-list natin yung feeds natin. Magkano yun? 32,000. So, mayroon pa rin so, ayan guys. Meron pa rin konti na pambili ng ulam. Meron mga ibang gastusin pero hindi na gaanong malaki sa kuryente, sa tubig. So, yung source ng tubig mo dito, sir, binabayaran mo o deep well na lang? Deep well lang, kuryente lang kami magbayad. Kuryente na lang yung binabayaran mo. Naka-water pump na kayo, sir? Yes. Ayan. Yes, idol. Ayan, guys. So, ayan guys, tapos na po nating nakapanayam si Sir Oliver Amor at nakapasyal po tayo dito sa kanilang itikan. Ayan. So, muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan at happy farming. God bless you all.